Tinawag na iyakin at nonsense ni SGA yung Lakers after mag-complain nung Game 2. Pinagtawanan pa nila si Austin Reeves na nakikipag-discuss sa official. Sinabi kasi ni SGA kung sino ang physical na team siya ang mananalo. Kaso ang dami di umanong controversial call. Outside din kay SGA nung Game 2, pati nga yung footlocker na may logo ng referee na hiyana sa pinaggagawa nila. Si SGA rin kasi may kasalanan nun kung bakit laging tinatawag na may daya sa mga official kapag sila yung naglalaro. Ang pangit kasi ng reputasyon ni SGA kasabay ng pagngiwi niya dahil nga notorious siya pagdating sa free throws. Hindi nabibigyan ngayon ng katulad na tawag kay SGA pati si Lebron. Parang ang Minnesota lang ang may sagot sa pinagagawa ng Thunder. Magpa-eject yung head coach katulad dati ni Coach Chris Finch. Nung na-eject siya, naging patas lalo yung tawagan. Sinasakyan pa ni SGA yung galit ng mga fans dahil sa officiating. Tinawag na nonsense na ang focus ng Lakers ay yung tawag ng mga official. Nakaka-distract naman talaga para sa run ng isang team. Inaasar pa ni SGA dahil dun sa ginawa ni Reeves. Naginador ni Reeves yung mga official at nakipag-discuss. Tumatango na nga lang si Lebron dun Based naman kay SGA, dapat ba sila ay makipag-usap din sa mga referee? Di lalong nagalit sa inyo yung mga fans kapag ginawa nyo yun. Based pa sa kanya, mas physical yung Thunder kontra sa Lakers. Kasi hindi naman sila natatawagan ng foul. Galing na din kay Booker na tumama naman siya sa sinabi niya na ang Thunder pwedeng maging physical pero yung kabilang team hindi. Kasi yung physicality nila nakabase sa tawagan ng mga referee. Yung second half ng game, dun talaga nayari ang Lakers. 9 players ng Thunder kontra sa 7 players ng Lakers. Buong rotation nila na merong at least 15 minutes pataas. Sinabi na rin ni Rui Hachimura na mas nag-focus sila kay SGA nung Game 1 at Game 2. Consider na shutdown si SGA nung Game 2 dahil sa mga foul niya. Sa mga tawagan na yon, wala namang kasi magagawa 2 season ang merong ganun kay SGA. Tinawag din ng media lalo na si Nick Wright na si SGA normal na player lang kung wala sa kanya yung mga foul at free throws katulad na nangyari sa kanya nung Game 1 at Game 2. Dahil nung round 1 nag-a-average si SGA na mahigit 30 points per game at nasa at least 11 free throws per game. Pero sa round 2, nasa at least 20 points per game siya at nasa less than 10 free throws na lang siya. Based din kay Hachimura, hindi kasi nila binigyan ng respect sina AJ Mitchell at Jared McCain. 2 beses silang nayari ni Pinoy Kuno sa second half. Nung Game 1, 12 points at 4 3-point shots si McCain. Sa second half ng Game 1, 9 points siya at 3 3-point shot. Sa Game 2 naman, 18 points at 4 na 3-point shot. 13 points doon sa second half na gawa ni McCain. 3 out of 3 pa mula sa beyond the arc. Third stringer pa nun si McCain. Sa third quarter, doon nag-uumpis ang makalamang yung Thunder dahil gumagamit sila ng 9 players na mostly second at third stringer nila. Isinasama nila doon either si SGA or si Holmgren. Sa Game 2, nasa 1 minute lang sa third quarter si SGA dahil sa foul trouble. Si Holmgren nasa 12 minutes. Pinaikot nila yung lineup nila sa 9 player. Yung Lakers, 4 out of 5 sa starting unit nila ang pinaglaro sa third quarter at 10 to 11 minutes. Kaya pagdating ng fourth, pagod talaga yung player. Mismong galing na rin kay Reeves, tinalo sila ng Thunder sa Game 2 habang nasa bench si SGA. Kaso nga lang, andun pa rin yung controversial call. Kaso natakpan nun na ang daming turnover ng Lakers na 21 turnover na na-convert ng Thunder na 26 points. Yung mga controversial call, andyan na rin kasi yan. Kaso natatakpan kasi noon yung isa pang issue. Ang Thunder kasi ang meron defense lineup sa NBA ngayon. Ang para makakatapat lang sa kanila sa West pagdating sa rotation, San Antonio. Sa Spurs, 10 players ang ginagamit nila sa rotation based sa 10 minutes pataas na merong at least 4 game pataas din kada player. Ang Lakers, 8 to 9 players. Nabawasan yun nung bumalik si Caruso with hair, Austin Reeves. 6 players ang nag-a-average sa kanila ng 30 minutes pataas. Ang may pinakamataas pa nga doon si Lebron. Kontra sa San Antonio na meron lang 3 player ang nasa 30 minutes. Ang San Antonio ang tanging team na tumalo sa Thunder ngayong season o regular season na one-sided. 4-1, nagharap sila ng 5 beses. Kumpleto or hindi yung lineup ng Spurs, tinatalo nila yung Thunder. Sa Thunder, 11 players ang napapaikot nila. 2 players ang meron 30 minutes pataas. Wala pa niyan si Jalen Williams na meron pang injury at hindi minamadaling bumalik.
Ang pumalit kasi sa kanya si AJ Mitchell dahil siya rin ang pumalit kay Jalen Williams nung regular season. Ngayong playoffs, meron si Mitchell na 16 points, 4 rebounds, 4 assists, 41 and 35%. Halos katulad yon ang average ni Williams. Si Redick naman tuloy pa rin ang pag-call out kay SGA na madali di umano nakakakuha ng foul. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng 36-22 run ang Thunder noong third quarter. Ang sinisisi niya noon yung mga tawag ng official. 6 ng sunod na talo ang Lakers ngayong taon kontra sa OKC. Si Luka hindi pa sigurado kung mamadaliin bumalik dahil ang timeline niya May 28. Nagkamali daw kasi ng diagnostic sa kanya.